Eto na nga mga kababayan, ang pinangangambahan natin. Di ba ating napapansin mga kababayan na laging padikit-dikit ito si Imee Mangga kay VP Sara Duterte? Ang sabi natin, ha? Kayo ha? Baka magtatandem kayo sa 2028 mga kababayan ha? Nabutatan na nga tayo sa pangalawang Marcos binigyan natin ng tsansa. Baka isa na namang Marcos mga kababayan ang papasok sa eksena. At eto na nga mga kababayan, pinahiwatig na ni Robin Padilla na itong si Imee Mangga ang siyang magiging vice presidente ngayong 2028. Ay nako, sinabi talaga niya mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Ang daming nagtatanong, napakadaming tanong. Totoo ba siya? Ganito ba siya? Ako po magsasabi sa inyo. Ang pinapatungkulan from Claire Castro mga kababayan na word pinapatungkulan ni Robin mga kababayan ay si Imee Marcos. Totoo siya. Totoong mangga! Hindi po ako nagsinungaling kailanman. And then? Kailanman? Sinungaling! Hindi natin kalaban si Robin mga kababayan. Pero, hindi nagsinungaling kailanman? May tao bang ganyan? Pasensya ka na Robin ha. Hindi ka namin kalaban ha. Pero si Imee, wala talaga kaming tiwala dyan. Ako po, napapanood naman nyo siguro noon pa kung paano ko pinagtanggol si Apo Lakay, yung senior. Hindi ka namin pinapanood dati. Sa pelikula lang yung Mista. Siya ba yung Mista? O si Rostong na bibigyan na rin na ngayon? Nung nagagalit ang maraming tao noon at ayaw siyang ilibing, dadalawa lang ang taong nagtatanggol na siya'y mailibing. Una, talaga? Wag mong sabihin ikaw yung pangalawa ha? Si Rodrigo Roa Duterte. Alam namin yan. Si PRRD. Pangalawa, ako. Siya mga kababayan. Di namin alam yan, Robin. Are you sure na dalawa lang ang tatanggol? Anyway, hindi pa naman daw siya nagsisinungaling mga kababayan ni minsan sa kanyang buhay. Na kailangan siyang mailibing sa libingan ng mga bayan. Baka naging politiko ka na rin, Robin ha? Alam naman natin ito mga politiko mga kababayan, ang expertise sila ay pagsisinungaling liars. Kadalasan ha. Hindi naman siguro si Robin nahahawa na sa pagiging politician. Pinakikilala ko po sa inyo. Sino? Ang susunod. Ang susunod. Na pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Eto na mga kababayan. Kinumpirma na ni Robin. Pinahiwatig na niya ang ating matagal ng agam-agam mga kababayan na baka magtandem si Sara at si Mangga sa 2028. Desisyon mo yan, Sara ha, pero binabalaan ka namin ngayon pa lang. Hindi secure ang iyong pagka-presidente kung si Imee ang iyong busy. Malay mo, i-shortcut niya. Wag naman sana na mayroong mangyari sa'yo na may ibang kagagawan. Another Marcos na naman ang presidente mga kababayan. Hindi ka secure dyan, Sara. Tama nang napabudol kami ng 2 beses pero kung si Imee mga kababayan ang maging busy, wala na. Goodbye mga kababayan. Kahit pa walang masamang intensyon si Imee mga kababayan. Delikadesa na lang Imee. Tama ng Marcos. Grabe nang ginawa ng Marcos sa Pilipinas. Pag mo nang dagdagan, sabihin niya mga kababayan na itama natin ang mali. Yun ba mga kababayan, pag naupo na, biglang mag-iiba. Tatak Marcos mga kababayan. Sunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Diyos ko Lord. Imelda Imee Marcos. What? Oo na. Pero desisyon niya ni Sara mga kababayan na ewan na natin. Pero may naaamoy tayo hindi maganda mga kababayan yan sa sama-sama nila mga kababayan. Palagi silang magkasama. Parang nangangampanya na nga Preparation sa next tandem. Remember, kung hindi bumalik ang mga Marcos mga kababayan, hindi tayo magkandaletse-letse. Tapos eto, syempre kung Vice President yan mga kababayan, kahit patapusin niya si Sara, ang next niyang target niyan pagka-presidente. Pangatlong Marcos na naman mga kababayan. Ngayon mabait yan, pero ewan lang natin kung mabigyan na ng kapangyarihan. Kagaya ni BBM, tuta na tuta. Hindi nga tuta ang sabi nila mga kababayan. Kuting na kuting dati. Hanggang ngayon kuting. Yung naupo, tumaas ang sungay mga kababayan. Ano pa kaya ito sa Imee?
Nako. Kulang Pero, bahala ka, Sarah, ha? Binalaan ka na namin. Kung mayroon ka mahanap na iba, iba na lang. Bakit hindi si Bongo? Yung mapagkakatiwalaan talaga, mga kababayan, no, na walang gagawing kakaiba o pailalim, kagaya ng mga Marcos. Tutado na yan, eh. Pero desisyon mo yan, Sarah, ha? Hindi pa naman sinasabi ni Sarah, mga kababayan. Si Robin pa lang ang nagpapahiwatig. Pero gayon parang di maganda sa sa tenga. palakpak! Allahu Akbar! Ang gulo-gulo niya. Dinaan tayo sa pakikay-kikay na salita, mga kababayan. Naku talaga naman. Wala pang bungad lang yan kasi Tahimik ang mga tao, mga kababayan, ano? kami ni Vice President Inday Sara na walang talent. Hindi kami marunong kumanta. Marunong kang mambudol. Nakakahiya po. Talaga naman. Chos. A welcome respite from the travels. Aimee, eto ha. Kung hanggang Senado ka lang, okay lang sa amin. O, hanggang dyan ka na lang. Huwag ka nang mag-ambisyon. Maging vice presidente and next president. Tama na, Marcos, mga kababayan. Pero, sige, desisyon yan ng Pilipino eh. Kung gusto niya naman ng pangatlong Marcos, mga kababayan. Tapos, yun pa rin, babalik na naman for the third time. Walang kadala-dala na talaga ang mga bumoboto, mga kababayan, na magsisisi na naman. Kung hanggang Senado ka lang, Aimee, okay lang. Patunayan mo na, huwag kang tumakbo sa sa 2028 na Vice President. Baka sa next takbo mo sa 2032, iboboto ka pa namin na senador. Yan lang. Hanggang dyan ka lang. Of politics and the Senate. At least nakaligtas kami, nakatakas kami ni Robin. Talaga naman. Yan si Robin, no? Nagiging politicians na din, mga kababayan, politician style na rin na yung mga trapo, traditional. Paunti-unti na. Sana, Robin, ha, hindi ka matuluyang mapunta doon sa landas sa pagkatrapo. Gayahin mo si PRRD. Dinadaan sa gawa. Hindi masyadong masalita at pambobola. Hindi ako sanay dyan sa Senadong ganyan, paupo-upo. Higit sa lahat, walang humpay na bardagulan. Ako ang marites ng Senado ngayon. Ang aking Marites. dakilang seatmate, Senator Robin Padilla. Seatmate para sila. Nako. Nako talaga. Talaga naman. Hindi Talaga totoo naman. na pogi yan. Super pogi. O, diba? Mabait pa. O, diba? Higit sa lahat, kamuntik nang buntalin si Senator Joel Villanueva. Bad boy? Mabait na bad boy, mga kababayan. Muntik nang masuntok si yung hindi yun, ha. Maliit na si Villanueva. Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako nasigawan ko si Risa Ontiveros. Sorry. Nasigawan mo o nasigawan ka? Nagsigawan lang kayo, Ha? Pasensya. Hindi ko natiis. Pasensya po. Talagang ganyan na. Walang overtime sa Senado. Napagod kami. Pero may sweldo, ang laki ng sweldo, di bali na mapagod. At higit sa lahat, ang ating pinakamamahal VP, Inday Sara Duterte. Grabing pasipsip ni Aimee, no? Sana nga, Aimee, no? Delikadesa na lang, no? Papahingahin mo naman ang Pilipinas sa mga Marcos na mga kababayan. Sa grip ng mga Marcos. Kung makikipagtandem ito ni Sara, mga kababayan, malaki ang tsansa niyang manalo, mga kababayan, Kaya nga, delikado si Sara. Alam naman nating mga Marcos, And then, ang next dyan, mga kababayan, siya na ang magiging presidente. The third Marcos in history. Talaga naman, Isipin nyo na lang yan. Wala tayong magagawa din kung iboboto ng mga tao. Duterte ang sigaw, hindi Marcos. Kapatid mo, Dahil nga sa Marcos, mga kababayan, nagkadaletse-letse tayo. Talaga naman dahil For the second time around, yung ama, yun ang ginawa. Yung anak, yun din ang ginawa. Yung kapatid. Ambisyon na naman, mga kababayan, sabi ni Robin, ha? Si Robin may sabi, ha? Hindi niya rin, mga kababayan, sinabing, hindi naman, hindi niya dininay. Parang kiniliti. kay Inday. Ibang-iba ang itsura natin
ngayong hapon na ito kesa dating pagtambay sa Rotaraya Mall. Pag nakikita ko kayo dun pakalat-kalat lang tayo sa daan. Pero ngayon, nakapilipinyana mula ulo hanggang tiil. Tiil sa iyong mata. Wala akong masabi, ang bongga. Ang gaganda natin lahat, dapat araw-araw ganyan, kahit nagkukuskus ng banyo. Pwede po ba yun? Hindi naman lahat nandyan is DH. Ang mga dakilang OFW, palakpakan po natin. Bawal ang homesick. Andito kami lahat. Ayan. Si Sarah lang ang gusto namin. Talaga naman. Tuwan-tuwa akong makapiling kayong lahat. Alam po ninyo, isang gabi, hilo na kami. Tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color, Chos. Ayan. Okay. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Napakadaling Si Amy, no, kung nagsasalita mga kababayan, mayroong similarity kay BBM. Yung ganyan. May diferensya rin sa ilong mga kababayan. maghusga ng kasamahan. Napakadali magtututuro sa kapwa. Napakadali pala na nakawin ang kalayaan ng isang matanda at may... Curious lang, no? Kung si BBM, mga kababayan, ha? Kung totoo man yung bintang sa kanya na nalulong sa bisyo. Ha? Bintang lang, ha? Kung totoo man lang. Dumaan din ba sa panahon, mga kababayan, na nalulong din si Amy sa bisyo? Doon sa Made in Malacanang, parang yung aura niya, mga kababayan, grabe, parang pariwara din, mga kababayan, yung dating. Ewan lang din natin. Totoo ba, Amy? Nangyari ba yan, Amy? Na tumikim ka rin ng good item? Tanong lang naman. Tanong lang. Sakit. Napakadaling magsuot ng kapangyarihan at gamitin ito sa pansariling kapakinabangan. Pero, dahil tayo ay malaya, malaya pa ba? Pati nga yung nag-iisang karapatan natin, mga kababayan, yung freedom of expression, freedom of speech. Gusto nilang sikilin? Under your brother's administration. Nandyan, nagpapakasasa sa yaman at kapangyarihan. Oh, kapatid mo, pinsan mo, sister-in-law mo. Meron din naman, kumikilala sa tama. Samahan ninyo ako na tayong lahat sa likod ni VP Inday Sara Duterte ay maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa ating bansa. Dahil tayo ay malayang mamamayang Pilipino, ang mga tunay na hukom ng bayan. Kasasabi nga lang ni Sara na sa tingin niya, nanalo ang Duterte. Ibig sabihin, dinaya. Paano maging hukom ng bayan kung kinuha na yung kalayaan natin bumoto ng... Malaya pa ba tayo? O yan ang katanungan. Under your brother's administration. Kalayaan mula sa lulong sa kapangyarihan. Pangalanan mo. Alalahanin lagi itin pa rin ang kalayaan ng Pilipinas. Ipaglaban ng tama, itama ang mali. Sagutin mo na kasi kung bangag ba talaga ang kapatid mo o hindi. Wag yung, wala akong ebidensya, hindi ko alam, hindi alam. Maraming salamat. Maraming salamat. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na nagpahiwatig na si Robin Hood na siya ang magiging Vice President natin sa 2028? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.